Sa ikasyam na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa 9-dash claim ng China, patuloy na naninindigan ng Pilipinas na igiit ang karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Tiniyak ng mga bansang nakikisa sa pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang kanilang patuloy na pagsuporta sa harap ng paulit-ulit pa ring pangharas na ginagawa ng China. Ngayong araw, ipinagdiwang ang ikasyam na taong anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas, kung saan iginiit din dito na iligal ang 9-dash line claim ng China sa buong South China Sea. Bahagi ngayon ng mga ginagawang hakbang ang pagpapalawak pa ng pamahalaan sa kooperasyon sa mga katuwang na bansang nagtataguyod din ng international law at rules-based order. Kabilang na rito ang planong pagkakaroon din ng Visiting Forces Agreement sa Canada at France. Mas pinapadali at pinagtitibay nito ang military cooperation ng Pilipinas sa mga bansang may ganitong kasunduan. Umiiral na ito sa Estados Unidos, Australia at Japan habang may gumugulong ng negosasyon sa iba pa. An enhanced and persistent deployment of Canadian Armed Forces personnel in the Philippines will also bring our two nations into closer operational rhythm, improving interoperability, accelerating response times, and demonstrating presence in a region where it matters most. A VFA would enable more frequent and complex joint exercises, enhance readiness and mutual understanding, and facilitate coordinated responses to maritime incidents, natural disasters, or emerging threats. Nakita natin na lumalawak at yung lumalawig itong scope ng alliances natin and with like-minded nations and well-meaning nations. And now, more and more countries are also speaking up and taking the lead then in this. Bukod sa pagpapaigting sa depensa, binigyan diin ng Department of Foreign Affairs ang pagpapanatili ng diplomasya para sa mapayapang pagresolba ng gusot sa karagatan. Deterrence is not only a military concept, but one that indispensably involves guarantees secured by diplomacy to assure peace and stability. Base sa pinakahuling Pulse Asia Survey na isinagawa noong huling linggo ng Hunyo at kinomisyon ng Strat-based Group, 73% sa 1,200 na respondents o 7 sa 10 Pinoy ang naniniwalang dapat ituloy ng pamahalaan ang pag-iit sa karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kalakip nito ang paglaban sa disinformation para mas marami pang Pilipino ang mamulat sa kahalagaan ng WPS na suportado ng 2016 Arbitral Award. One of the best and the greatest impact of the transparency initiative that we have been doing for almost 2 years already. The international community became aware of what's happening and the violation of the Chinese government with regard to our own exclusive economic zone. So these transparency efforts made everybody realize that they need to recognize the 2016 Arbitral Award. It is a historical landmark that could be referred to in the years to come as a statement of support by the international body, the United Nations, recognizing international law. This will impact into not only the maritime claims of the Philippines, but all other maritime countries around the world. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, hindi mabubura ng anumang paninindak at maling impormasyon ng arbitral ruling na gabay ngayon sa National Maritime Strategy ng bansa. Habang iginiit din ni Defense Secretary Gibo Teodoro na ang paninindigan sa ating karapatan at soberanya ay hindi paghahanap ng gulo, kundi pagpapakita ng responsibilidad para sa bayan at sa mga susunod pang henerasyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.